Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, Square Gen. So kung bago po kayo sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. At ayan po, isang magandang umaga na naman po, isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay magbabahagi na naman po tayo muli ng salita ng Lord bago po ang ating pagbibigay ng reaction sa mga content at mga hinahangaan at inaabangan po nating love team sa Team Kalingap. So ngayon po mga kalingap, ang aking ibabahaging salita po ng Panginoon ay nasa Exodus 14. Ayan, kung kayo po ay may mga Bible, pwede niyo pong tingnan. Basahin po natin lahat ng sabay-sabay ang nakalagay sa Exodus 14 verse 13 to 14. Ayan, pasensya na po kahapon, di po tayo nakapag-upload. Sobrang busy po, ang dami pong naganap kahapon. Nagsimba ng umaga. Sa hapon naman po, gawain naman po para sa mga kabataan. At gabi, nakipagkita po tayo sa ating mga kaibigan, at abangan nyo nga po pala yung upload ni Kalingap Ian ng gender reveal ng kanilang first baby ni Emmy. At nandun po kasama po namin kagabi si Kuya David, Kuya Nel, si Mayora Alex, si Jack, si Rab, si Frances, at si Ian at si Emmy kasama namin kagabi. At ayun nga, nalaman na namin ang napakagandang balita ng revelasyon ng gender ng kanilang baby. So abangan nyo po yan mga kalingap. At ayun, medyo naging busy po tayo kagabi, kahapon. Pero ito po, muli nagbabalik po tayo para magbahagi ng salita ng Lord. So kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa anumang panig ng mundo, sa anumang panig ng Pilipinas. At ingat po tayo, grabe po, napakainit na naman po ng panahon natin ngayong araw. At ito na nga ang nakalagay sa Exodus 14 verse 13 to 14. Sumagot si Moises sa mga tao, "Huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Ehipsiyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, hindi nyo na kailangang makipaglaban." Ayan, so ang Diyos po nagpuri sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakagandang reminder na naman po sa ating ngayong araw na ito sa kabila po ng mga kaliwat kanang mga pangyayari po sa buhay po natin at sa mga nababalitaan po natin sa TV, nababalitaan po natin sa social media. Napakarami pong kaguluhan na naman po mga kalingap ang nangyayari sa bawat tao po, sa social media nga at sa telebisyon na ating mga napapanood. Grabe na po ang mga nangyayaring kaguluhan, subalit manatili po tayong matatag, manatili po tayong nakakapit sa ating Panginoon. Sa English version nga po nito, yung English version po ay, "The Lord will fight for you. You only need to be still." You need only to be still. Kailangan po nating magpakatatag. Napakagandang paalala po at napakagandang reminder po ito sa atin mga kalingap na ang Lord po ay kasama po natin sa lahat ng oras ng ating buhay, sa lahat ng ating pinagdadaanan. Ito man po ay sa ginhawa, kalungkutan, problema, pagsubok. Ang Lord po ang kasama po natin at hindi niya po tayo pababayaan. Yan po ang kailangan natin palaging tandaan at huwag natin kakalimutan. At meron nga ditong sinabi nga ang Lord na huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Sa pamamagitan ni Moises, may sinabi si Lord na paalala, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Napakahalaga po mga kalingap na sa araw-araw po ng ating buhay ay alam po natin kung saan tayo kakapit, kung saan po tayo kukuha ng lakas para malampasan yung ating mga pinagdadaanan, para kayanin po yung mga pagsubok na pinagdadaanan po natin sa buhay. Kailangan napakahalaga po kung sino po yung source of our hope, source of our provision, yung mga provision po na pinagkakaloob sa atin, yung mga pangailangan natin na bigla na lang dumadating, yung mga pagkain natin sa araw-araw, kung kanino nanggagaling ay napakahalaga po na i-acknowledge natin kung kanino ito nanggagaling. At syempre, yan lahat po ay nanggagaling sa ating Panginoon, sa kalooban po niya at sa kanyang pagmamahal po sa atin. Ibinibigay po niya yung ating mga pangangailangan. At syempre, pati na rin po yung mga pag-iingat sa araw-araw, yung pagpoprotekta sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating sa mga ginagawa po natin sa araw-araw. Napakahalaga po na ating ina-acknowledge at nagpapasalamat po iyan sa ating Panginoong Jesus. Ayan, kaya kung kayo po ay meron man po pinagdadaanan ngayong araw na ito, hindi ko po alam kung para kanino itong mensaheng ito. Siguro po ay merong
kinakausap po ngayon sa viewers po natin na meron pinagdadaan ng pagsubok, at pinapaalala po sa iyo kung sino man po kayo na may pinagdadaanan ngayon ng mabigat na pagsubok or meron mong testing po ngayon sa buhay, ay pinapaalala po ng Panginoon sa inyo na huwag kayong matakot. Magpakatatag ka dahil ang Panginoon Diyos ay kasama po natin. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa iyo. Yan po ang kailangan natin palaging tandaan sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan. Kasi pag sa sarili lang po natin tayo magre-rely, kunyari sa sariling kakayanan at sariling isip lang po tayo magre-rely, hindi po natin kakayanin ang mga pagsubok. Kaya kailangan po natin ng greater creator, greater power po na nagagaling sa ating Panginoon, na siya lamang po ang makapagbigay ng ating mga pangailangan, ng sapat na tulong para masurvive po natin yung araw-araw. Kaya napakahalaga po na sa araw-araw po ng ating buhay, tayo po ay nakikipag-usap sa Kanya, tayo po ay inaalam po natin, inaaral po natin yung Kanyang mga salita, yung Kanyang mga pangako, yung Kanyang mga sinasabing pangaral sa bawat isa. Dapat po inaaral po natin, inaalam po natin, at syempre sinusunod po natin, mga kalingap. Napakahalaga po na tayo po ay nagbabasa rin ng Kanyang mga salita, dahil through His Word, masurvive po natin ang araw-araw. Kasi mga kalingap, sa mga di pa po nakakaalam, ang Bible po ay parang manual of life po. O manual of life na pala, hindi na siya parang manual of life. Lahat ng pinagdadaanan po natin sa buhay ay nakalagay na po sa Bible. Kailangan lang po nating malaman kung paano ito susolusyonan sa pamagitan ng Kanyang salita at aral ng ating Panginoon. Para po yan, mga kalingap, isang gadget, yung ihalin tulad po natin yung isang gadget o isang electronic device sa buhay po natin. Di ba po, kunyari bibili ka ng bagong cellphone, hindi mo alam operatin, hindi mo alam kung paano gamitin yung cellphone na bago, wala kang idea kung paano gamitin. Ano po ang titingnan ninyo para magamit yung isang bagay na yun? Di ba po yung manual? May manual po ang mga gadget, may manual po ang mga device kung paano gamitin. Para malaman po natin kung paano siya gamitin ng tama, titingnan po natin yung manual ng isang gamit. Ganon din po sa buhay ng isang tao. Kailangan po nating malaman yung manual of life natin, which is the Bible, para malaman po natin kung anong gagawin natin sa buhay natin, sa ating mga ginagawa sa araw-araw, para po guided po tayo ng manual of life, which is the Bible, the Word of God, which is, sabi nga sa John 1 verse 1 ay, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, sinasabi po doon, and the Word was God. Yung salita po niya ay ang Diyos. Kung gaano po natin tinatanggap ang Panginoon sa buhay natin, dapat ganoon din po natin tinatanggap ang Kanyang mga salita sa buhay po natin at ina-apply sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So yun lamang po, at sana po ay may nakuha po kayong aral, at sana po magamit po natin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay kasama ang ating Panginoong Jesus. So yun lamang po, at maraming po salamat sa inyong panonood. Kung meron po kayong mga favorite Bible verse, i-comment nyo lang po para mabasa ng iba nating mga viewers and commentator. God bless everyone. Jesus loves you. Bye-bye.